Mo, Doc? Yeah, we can add to that. One more thing we have to know is one of the reasons why bakit nangyari ito in predominantly Catholic country, even in predominantly Protestant country like Germany, like Netherlands, and other countries in Europe, simply because pinabayaan ng mga tao, no, they forgot yung mga predominantly Catholic people or predominantly Protestant people na very strong to their faith, lalo na mga Katoliko, they forgot their responsibility na dapat yung ibuto nila ay talagang kandidato pagka prime minister, pagka presidente, pagka senador, pagka congressman. Itong apat, very important ito, that these people who will be voted in election are talagang certified, may Diyos sa kanilang buhay, pro-God, pro-life sa kanilang daily lives. In Bisaya, natiligaman nakalimutan. So what happens in Spain, it started during the time of Prime Minister Zapatero. He was a godless leader, socialist. Kaya when he was the Prime Minister, he said, okay, gagawa tayo ng referendum. Nakita niya, karamihan ng mga Katoliko, mga botante dito ay walang paki. No? So nangyari, in the matter of months, he introduces the bill and the law that legalizes abortion. Pangalawa, days after that, nag-legalize na ng divorce. After that, legalizing na ng gay marriage or gay union. Yan tinatawag natin slippery slope. Once you legalize something like abortion, tuloy-tuloy na yan. So, ang resulta, caught unaware, yung mga Katoliko. Can you imagine? Majority sila Katoliko but they have not done the job. Kaya ang tanong, Brother Jando, posible ba mangyari ito sa Pilipinas? I should say 99% it will happen to us if patuloy tayong walang paki, we will not do our job, we isisahid natin yung responsibilities natin, obligasyon natin, na we should speak as one bilang Pilipinong Katoliko para we will never allow these things to happen in the coming years, lalo na in darating na eleksyon sa Mayo 12. Okay, thank you sa iyo, Doc. And then natin tingnan sa... Bro Jando? Oh, brother, ano? Yes, dadagdag lang siguro ako bro kasi abortion pala yung topic ngayon no ni Doc Rene. So, base kasi ito sa naano ko rin no na nasuri ba sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Ang pinaka una na against talaga dito ay ang Diyos. Mga kapatid, no, siguro sa hindi pa nalaman ang aral na ito, the reason why na tinest ni God si Abraham, mga kapatid, ay dahil sa child sacrifice na ginagawa ng mga pagano noong unang panahon. Na in modern times, sa panahon natin, ito ay ang abortion. Tama ba, Doc Rene? Yeah, exactly. Yeah. So, based kasi sa napag-aralan ko, Doc, no, nasuri ko, the reason why ninais ng Diyos na i-test si Abraham para ipaalam sa tao, hindi lang kay Abraham, ipaalam sa tao na against siya sa child sacrifice. Kasi nung panahon nila, uso kasi noon ang child sacrifice, no? Inialay noong unang panahon ang mga anak nila sa Diyos na si Molech. If I'm not mistaken, in Jeremiah 19:5, try ko muna tingnan dito sa talata ng Bible, no? Para ma-aware tayong lahat mga kapatid na ang abortion is a child sacrifice yan in modern times. Na against po ang Diyos diyan. The reason why, sabi ko nga na si Abraham ay sinubok ng Diyos dahil sa child sacrifice. Mamaya ipapaliwanag ko pa ng kakaunti, no? Para ibigay natin balik kay Doc para sa kanyang insight about dito. Sa Jeremiah 19:5, nagtayo sila ng mga altar para kay Baal upang doon sunugin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanya ay si Baal pala.
Smolik yung nasabi ko, no? Kailan may hindi ko inuutos o inisip man lamang na gawin nila ito. So, ang nagpahayag dyan ang Diyos, no? So, sa time ni Abraham, kung maalala nyo sa Genesis 22, yung buong chapter niyan, di ba, na sinabihan siya ni God, si Abraham, na ialay mo ang iyong anak sa akin. Kaya mo ba yan na gawin? At si Abraham ay walang dalawang isip na ialay ang kanyang pinakamamahal na anak. Kasi si God na nga ang nag-ano. Pero kung masundan natin yung istorya, nung time na papatay na ng Diyos si Abraham, pinigilan siya ng Diyos. Kasi hindi naman talaga gusto ni God ang ganung uri ng sacrifice na ialay ang anak para sa Diyos. Pero ano ba ang sinisignify niyan doon sa abortion or sa child sacrifice? God wants to test the faith of Abraham kung kaya ba niyang gawin ang ginagawa ng mga pagano na inialay ang kanilang mga anak sa mga peking Diyos. Kasi nga ayaw ni God na ialay ang mga bata para sa mga Diyos-Diyosan. Even to him. But, tinry niya kay Abraham, Abraham, kaya mo bang ialay ang anak mo? Katulad ng ginagawa ng mga pagano na pag-alay nila sa kanilang mga anak, sa kanilang Diyos-Diyosan na si Baal, sa kanilang Diyos-Diyosan na pike. Kaya mo bang gawin yon for the sake sa akin na tunay? And then Abraham passed the test. Talagang iaalay niya ang kanyang anak para sa tunay na Diyos. Pero ginusto ba ng Diyos kahit siya nag-utos na gusto niya, sinubok na si Abraham, gusto niya gawin ni Abraham yung pag-alay? No, hindi mga kapatid. No? Jeremiah 19:5, hindi niya inutos na gawin ang pag-aalay sa mga bata, sa mga Diyos-Diyosan. And sad to say, ang pangyayari po na iyan sa panahon natin ngayon, na ibalik po yan. Abortion, mga kapatid, in biblical perspective, is a child sacrifice. Pag-alay yan sa Diyos-Diyosan na si Baal. Dahil yan ang gusto ng demonyo. Hindi dumami ang Kristiyano. Every child kasi may possibility na magiging sa Diyos. Kaya hanggat bata pa lang, hinahadlangan na ng demonyo na maging Kristiyano ang batang iyan. Kaya lahat ng paraan gagawin niya, ipapaalay sa kanya para mapatay ang bata na yan. Kaya sana po, no, sabi nga ni Doc Rene, triplihin pa natin ating panalangin na talagang matalo natin itong digmaan na ito, spiritually. Dahil napakalakas din talaga ng ating kalaban. Tayo, panalangin lang po talaga ang ating pong sandata. Habang ang Satanas talagang physical, siya mismo ang gumagawa ng paraan para mangyari ang lahat ng bagay na ito. So, yan lamang po ang aking i-share about sa topic ni Doc Rene about abortion. Na ang abortion po mga kapatid, ay hindi po yan basta dahil ginusto lang na magulang. No, mayroon po iyang connection sa Biblia. At yan po ang child or human sacrifice na nagaganap noong unang panahon na yan ay hindi kinalugdan ng Diyos. Again, isa sa reason kung bakit tinest ng Diyos si Abraham ay dahil gusto ng Diyos ipaunawa sa atin, no, na hindi niya gusto ang pagpatay, pagkitil sa buhay ng bata. Hindi niya yan ginusto. Jeremiah 19:5. No? Sinubok na niya si Abraham kung kaya bang gawin ni Abraham ang ginagawa ng mga pagano, pagpatay sa kanilang mga anak, ialay sa Diyos-Diyosan. Pumasa si Abraham na kahit ang anak niya, ialay niya para sa Diyos. Pero hindi yan ginusto ng Diyos. Sinubok lang niya si Abraham dahil hindi nga niya gusto ang bagay na yan. Maraming salamat, Padre Jando, at insight mo po, Doc Rene. O sige, ating mo ibigay muna sa Zoom kasi may mga nakapag-raisean. Ating unahin dito si Mario Granada, ang unang nag-raisean. Brother Mario, good evening. Brother Mario. Yeah, good evening, Bro Jando. Yes.
O, anong tanong mo, bro? Mag-congratulate lang ako sa iyo. At saka Uy, kay thank you. Bro Paula Lima. Oh, thank you, bro. To God be the glory. Sumakit yung siyang ko kagatawa. Oh, na ano siya? Tinabla ng kending-kending. Yun lang, Bro Jando. Nag-congratulate lang ako. Okay, thank you sa iyo, Brother Mario Granada Okay, from thank San you. Fernando, Cebu. Okay, ito na tayo ngayon sa kay Tonton Balugo. Tonton Balugo, good evening. Brother Tonton Balugo? Ay, magandang day sa iyo, Bro Janto. Muli, congratulations sa debate niyo against sa sino bang nakalaban niyo, bro? Si Jared Almasora yon. Congratulations dahil sa ngayon hindi pa nananaig ang ibang sekta laban sa atin. So, ang unang katanungan ko, Bro Janto, is saan po ba mababasa sa Biblia ang Angelus Prayer? Brother Angel, saan daw sa Biblia mababasa ang Angelus Prayer? Pag meron kayong tanong about medical, itanong nyo nandyan si Doc Buliser para handang sumagot. May sakit ba kayo? Problema kayo medical? Itanong nyo po yan mamaya. Saka doon din mismo sa topic niya, Brother Jando, about abortion. Tungkol sa topic niya about abortion. May tanong to about abortion dito pero ate mo na ipasagot kay Brother Angel yung tanong niya. Brother Angel, saan daw sa Biblia mababasa ang Angelus? Sorry bro, i-ano may ano ako sa bibig. Kumakain pa ako, bro. Ipakiano mo na kay bro. Bro Wendell, o ano. So, si Doc na lang, alam ni Doc yan. Doc, alam mo, Doc? Yeah, practically, if you pray it by the heart, like the angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Nasa San Lucas 1 naman yan eh. But when our Saint Gabriel was sent by God to a woman named Mary, and Gabriel said, Mary, be rejoiced. The Holy Spirit will overshadow you. And when Mama Mary accepted it, immediately, yung word from God the Father through His messenger, Saint Gabriel, became flesh. And after 9 months, He was born in a manger and dwelt among us for 33 years. Kaya naging summarize yan what's happening from the time of Angel Gabriel, pronouncement to Our Lady, until our Lord preached his here on earth until he finished everything and ascended into heaven. So practically, that salutation or the angelos, from the word angelos, angel, meaning it all started when Saint Gabriel Archangel was given that command from God. Hanapin mo, puntahin mo itong babae ito sa mundo and tell her that I want her to be the mother of my only begotten son. Of course, Mama Mary, we know her. At the age of 3, she was already offered in the temple. Alam niya, day by day, anong pinagsabi sa mga pari doon sa templo. And then at the age of 15, she got pregnant by the power of the Holy Spirit. She cared the child, she brought the child, until nasinilang yung bata, until lumaki yung bata, until nag-preach si Jesus, until he finished everything his job on this world, until he ascended back into his Father. So that's the summary of the Angelos, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Doc Buliser. Okay, Brother Tonton, okay na ba yun? Meron ka pang pangalawang tanong? Ang pangalawang tanong ko po is saan po mababasa sa Biblia si Pong Jesus Nazareno? Okay, Brother Junre. Bro, si Doc, ibigay natin kay Doc lahat, bro, para naman maano ni Doc ang kanyang time dito. Doc, pakisagot, Doc. Well, I cannot explicitly cite the particular verse in the Holy Bible, but of course, it's all in the New Testament. And when our Lord
Alam na natin taga saan si Jesus. After he was born in Bethlehem, saan sila nakatira. Most of his time, especially during his childhood days. Kaya, one time, the first time Jesus went back into Nazareth, he was preaching inside the synagogue, the temple. And then, lahat ng tao nakarinig, sabi nila, nako, ang ganda ng mga sabi niya, ang ganda ng refleksyon na sino ba ito? Wow! Ay, si Jesus of Nazareth lang pala ito, taga dito pala sa atin. Pero, sino ba tayong maniniwala sa kanya? Alam na natin kung sinong nanay niya, alam natin kung sinong tatay niya. Naku, kapitbahay lang pa na natin ito. Yan, si Jesus of Nazareth. Kaya, when Jesus our Lord was already crucified, nilagyan nila ng, how do you call it in Tagalog? Yung Koronang tinik. description kung sino yung kung sino yung pinapako. So nilagyan nila na yan ay Jesus na taga Nazaret. Na sabi ng mga Hudyo, tawagin nilang the King of the Jews. Kaya yung Jesus ay nag-reflect lang kung saan siya nakatira, saan siya, lalo na for the first 12 years when he was still young, and even when he was already started preaching, palagi siyang bumabalik sa kanyang lugar where he grew up as a boy until the time he was preaching to the people. At bibigay natin ang talata niyan, Doc, sa Lucas 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Ayan. So, Jesus of Nazareth, kasi yan ang bayan kung saan siya lumaki, kapatid. At dagdag din natin, kapatid, yung kapag taga Nazareth ka, ang tawag sa mga tao doon, Nazareno. No? So, Nazareno. baka yung mga tao. No? So, okay na ba yun? Kung Last Cebu ka, question. tawagin kang Cebuano. Correct. Kaya yun, Nazareno. Kasi he is really from Nazareth. Doon siya lumaki, kapatid. Okay, Brother Tonton, okay na ba yan? O may pangatlo ka? Last question po is, saan po mababasa sa Biblia ang Santo Niño? Santo Niño. Yun ay sa Nueva Version International, bro. At ipakita. 1:35. O Luke 1:35 sa Nueva Version International. Luke 1:35. Ito sinasabi, ayan. Okay, sabi dito, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Santo Niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Okay na ba yan, bro? Ano po yan? Language? Spanish. Espanyol. Sa English niyan, bro, Holy Child. Santo Niño, Holy Child. Kinat sila. Oh, kinat sila. So, yun lang po. Okay, thank you sa iyo. Okay, thank you sa iyo, Brother Tonton. Congratulations po sa inyo, Bro Jando, dahil hindi nagbabago ang ating pananampalataya, and then walang makakatalo sa ating pananampalataya laban sa ibang sekta. So masaya po ako ngayon. Okay, thank you sa iyo, Brother Tonton. Maraming salamat. Brigando? May tanong pala dito. Akin mo na ibigay kay Doc. Ano yung Brother John Ray? Dito muna, bro. May tanong kasi dito about to sa topic ni Doc. So, galing kay Esperanza Masim. Ang kanya pong concern, Doc, is, bro, John Ray, paano yung mga fetus na may chromosome? Chromosome, no? Chromosome or chromosome? Chromosome problem. Na-detect na 10 weeks kasi dito sa Saudi allow. Doc, anong insight mo dito, Doc? Doc? Wala yung boses ni Doc. Ano? Nawala ba si Doc Rene? Sorry. Other countries have allowed it. Alam mo, it all started with lumabas na yung tinatawag nating ultrasound. May sabi nila, uy,
Itong batang ito, 5 months, walang utak. Okay? Empty. Yeah, there are people with our children with that. So, anong gamit ng batang ito? So better na the mother will suffer, the parents will suffer. Paglabas itong batang ito by 9 months, wala namang gamit. No? Kasi anencephaly or may problema sa kanyang cranium, sa bungo, or may problema sa kanyang puso o may problema sa kanyang internal organ. So with the advent of this ultrasound, ang ginawa nila, okay, hindi na natin ito abutan pa ng 9 months. As early as 5 months, nakita na rin sa ultrasound, may problema ang bata, better have it aborted rather than uh, the parents will suffer and even the child will suffer. So that's tinatawag nating early kind of mercy killing. Kasi nating mercy killing, yung matatanda na, wala nang gamit, nagkuma na lang, etc. But this is also a another form of mercy killing just because maawa ka sa parents, maawa ka sa bata mismo. But there is one case here, even in Cebu, nangyari yan mga 5 years ago. When the child was 5 months old, nagpa-ultrasound kasi ang gusto nila matingnan lang, babae ba o lalaki? Nako, nakita nila may depekto sa utak. So the OB-GYN advised the parents, we better have this child aborted kasi pag hintayin natin yung 9 months, naku, problema ninyo ang batang ito. And that child also will not last long. Baka abot lang ng 1 year, 2 years, problema talaga. But anong ginawa ng parents? They prayed and prayed, did nobina, nagpamisa. Sabi ng parents, lalo na ng nanay, bahala na mangyari. I will not allow this child to die. Hindi ko ito ipa-abort. Continue praying. Nagpasok sila sa isang Catholic charismatic community. No? Naging na sila, renewed Catholics. Nung isinilang yung bata, can you imagine? The child was completely normal. So, with prayers, everything is possible. Because when you have faith in God, God will do the rest. You just do everything na kaya mo dito sa mundo. Yan siguro talaga ang problema, Dok, no? Kasi yung iba kasi na mga kapatiran natin, yung bang ginagawa na nilang Diyos, yung doktor ba? Practically. Diyos na ang nagdedesisyon. Example, yung right now. Dami mga pasyente ngayon dinala sa emergency room. Like, nag-heart attack, nag-cardiac arrest, o ano pang problema. Anong gawin ng pasyente? Anong accompany ng pasyente? Gawin yung lahat. Kahit ilan pang milyon ang bayaran namin, basta do everything para masalba yung pasyente namin. When I was still in the hospital doing my training, sabi ko, excuse me ma'am, anong reliyon mo? Katoliko. Oh, kayo may nagdasal? Pwede ba tawagan natin ng pari? If somebody happens to your patient, sabi nila, oo nga pala, Dok, no? Mayroon pa ng pari, mayroon palang power ni Lord. Wala, they forgot everything. They entrust everything to the doctor without thinking that mayroon pang doktor sa lahat ng doktor, the physician na lahat ng physician, which is our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan, maraming salamat. Siguro, Dok, ibigay lang natin yung talata na ayaw po ng Diyos, mga kapatid, na iasa natin ang buhay natin sa doktor. Of course, we need doctors, of course, no? Kinakailangan natin sila para sa pangailangan natin sa physical na gamutan. Pero wag na po natin namang gawin na parang ang doktor na ang magdedesisyon sa buhay natin. Lalo-lalo na sa mga anak natin. No? Tandaan natin, Jeremiah 19:5, ayaw ng Diyos na tayo ang magdesisyon sa pagpatay sa bata. No? Jeremiah 19:5, ayaw yan ng Diyos. Ngayon, tingnan natin ang talata kung saan ayaw naman ng Diyos na umasa tayo sa kapwa natin tao na may hangganan ng buhay. No? In Jeremiah 17:5, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko, no, susumpain daw ng Diyos, ang sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. So ayaw ng Diyos yan. So sana, yun nga sabi ni Doc, manalangin tayo, no? Kasi iisa lang ang may-ari ng buhay. At yun ay hindi ang doktor, kundi ang Diyos. Bro Jando? Okay, meron pang katanungan pala dito from Mr. D Official Channel.
Sabi niya, good evening Bro Jando, tanong lang po, ang sex withdrawal ba ay abortion ba? Doc, Yeah, of course, we cannot call it abortion because there was no meeting of sperm cell and egg cell. Hindi pa nagkatagpo yung sperm cell ng lalaki sa egg cell ng babae. So there is no such thing as abortion. At pangalawa, wala pang fertilization na nangyari. However, Yes. even psychologists, kahit hindi sila Katoliko Kristiyano, even me personally, we don't encourage the sinatawag na withdrawal. Mm-mm. Psychologically, it's not good because couple, Mm. husband and wife, na we're just responding, yung tinatawag nating marital embrace or open close parenthesis sexual intercourse, dapat every time magkipagtalik ang husband at sa kanyang asawa, pana in Binisaya, pero sa mga Tagalog, asawa, puro asawa, maglibog na tumboy, baga na sila. Muna nagka-diferensya na itong mga Bisaya ba kay when you say Lagi. husband pa na babae, Mm-mm. asawa, Oo. puro asawa, mga itong mga Tagalog, puro nila tumboy. Anyway, let's go back to the May topic. grammatical gender kasi sa Bisaya diri, Doc. Yeah, muna yung sa problema. May paang Bisaya kay specific yun. Anyway, Oo. going back to that, when magtalik ang asawa at sa kanyang bana, husband, there must be openness to life. No, openness to life. Meaning, because alam nyo, pag ayaw ng Diyos, ilang kahit yung couple, kinasal, kahit everyday pa sila mag-sex para magkaroon sila ng bata, ng anak, but ayaw ng Panginoong Diyos, sabi niya, I will not give you any child, hindi ko kayo bigyan ng anak, kahit everyday pa sila magtalik, nothing happens. So with withdrawal, pinapasok mo na, ibibigay mo na ang part mo as husband, maiwan doon ang mga sperm cell, but you withdrew it. Kaya, nasa Old Testament naman yan, yung tinatawag na onanism, which is contrary to the law of nature, contrary to the law of morality, and even psychologically, emotionally, it is not good. Because in the process of lovemaking sa husband and wife, dapat tuloy-tuloy yan, and he allows his uh, capability ng mga sperm cell no na-impregnate yung egg cell. But if God does not allow it, nothing happens. So kaya it must go through a natural process because withdrawal is not natural way of preventing conception or pregnancy. okay. Sa atin mo na ibigay naman sa Zoom naman ulit. Ito tayo kay Carol Jane Bagatnan. Carol Jane Bagatnan, good evening. Hello po, may ano lang ako. May konting tanong lang po ako tungkol doon sa yung sa 'di ba abortion 'yon. Yung how Ah, about yung doc, yung ectopic pregnancy, 'di ba? That is very risky sa sa life ng mother. Tapos as a doctor, what is your advice sa mga ganyan? Yeah. Our answer to that is very simple. Yung bata dapat ay doon sa loob ng matris. Mm. Taguangkan in Bisaya, bahay bata in Tagalog. Okay? Kaya yung bata galing sa fallopian tube in 5 days. Papasok na siya sa uterus. However, during the travel ng bata, newly formed child from the fallopian tube, travel na siya patungo sa uterus, something happens along the way. May problema ang dinaanan niya na fallopian tube. Instead na mag-proceed siya sa uterus, na block yung daanan niya, kung highway pa yan, nag-landslide, hindi na makaagi yung 4x4 na sasakyan mo, na-trap ka. Ang resulta ng bata, dahil hindi siya makalabas patungo sa uterus, normally, lumalaki yung bata. But yung bata can only survive up to 2 months. Dahil hindi na pwedeng mag-expand pa ang fallopian tube. Kaya ang resulta, puputok ang fallopian tube. Pag puputok yung fallopian tube, mas grabe pa kaysa na pumuputok na tawag ito, pumuputok na
appendicitis or appendix. Kaya, ang problema nito, karamihan is dinadala yung pasyente sa emergency room, in-examine, kapariha talaga ang mga simptomas ng ectopic pregnancy at yung tinatawag nating appendicitis. Kaya ang solusyon is ultrasound. Makita sa ultrasound, uy, bata pala ito. So, in a matter of hours, dadalhin na lang doktor ang babae, ang nanay doon sa operating room. In a matter of minutes, open up yung tiyan, putulin yung fallopian tube, kunin yung bata na 1 month, ang 1.5 month, patay ang bata. May sala bang doktor? May sala bang ina? May sala ba? Wala. Because ang purpose why they open up the womb, tinanggal yung fallopian tube na yung bata, is to save the mother. Okay? Bale, may Bakit? exemption. Parang ganun. To save the mother, anyway, yung bata na 1.5 or 2 months na edad nasa loob ng isang fallopian tube cannot survive. Hindi mabuhay yung bata. Kung ano ba yun sa Tagalog, pasagdan? Hahayaan. Hayaan, talagang hindi lang bata mamatay, Pati yung pati nanay. pa yung nanay ay patay. Ibig sabihin, So that- Doc, yung mga ganong kaso, wala na talagang solusyon yan. Wala. We cannot, wala pa tayong machinery mechanism na 2 months pa lang yung bata, pwede natin ipaano hanggang maging 3 months, 5 months, 6 months, 7 months. Wala. But ngayon, even 5 months pwede na. But beyond 5 months, it's so hard. Hanggang yun, it's still impossible. Okay Carl. po. Okay, thank you sa iyo, Carol Jane Bugatnan. And then move naman tayo. Dito naman Brother Jando, meron din dito si ni ano pala nun, ni Ena 7. Good day bro, tanong lang, paano yung nangyari sa anak ni Haring David? Doc, paano daw yung nangyari sa anak ni Haring David? Well, I'm not really that cognizant what's really happening to anak ni King David. Why in such situation or why in that instances it happened to him, to the child? Maybe somebody could explain it further. What happens to the child, anak ni King David? Based sa narinig ko dyan na explanation, Doc, dahil sa pagkakasala yun ni David, Sister Nina, no, na dahil sa kanyang pagangalo niya, pinatawad siya ng Diyos, ngunit dahil nga may tinatawag na damage of sin. So, ang naging kapalit ng kanyang kasalanan ay yung bata. Kaya nga sinabi ni Nathan na pinatawad ka na ng Diyos pero mamamatay ang iyong anak. Naging kapalit ng kanyang kasalanan ang kanyang anak. At wala tayong magagawa doon kasi Diyos ang may kalooban noon, no? Ang Diyos kasi ang nagbigay buhay, Diyos din ang kukuha. Sa Deuteronomy 29:29, ito ang wika ng Diyos, no? Pagdating sa pagkitil ng buhay, siya lang ang may karapatan. Ito ating mababasa. Hindi ito. Anong talata yun, Brother Angel? 23:29 ba yun? 32-39. 32:39, ano? 32:39, ito ang sinabi ni Yahweh. Alamin ninyong ako ang Diyos o ako lamang, maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ayan, so napakalinaw dyan na ang Diyos lang ang may karapatan pumatay, ang Diyos lang din ang may karapatang magbigay ng buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. So, yung nangyari sa anak ni David, hindi yan contradiction sa kalooban ng Diyos or against ba yun sa killing, no? No, hindi. Kasi Diyos ang may gusto nun eh. Siyang sa kaniyang judgment, no, sa kaniyang being just judge,
Yun ang kanyang hatol sa kasalanan ni David. Ang kabayaran sa malaking kasalanan ni David ay ang kanyang anak. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Junri. Ito na may bigyan naman kay Ella G. Ella G, good evening. Good evening po. Para po kay Doc, kasi yung friend ko po nanganak siya last year tapos sa public hospital lang po. Then sabi po sa kanya na obligado daw silang maglagay ng ano yung parang nilalagay po sa braso. Hindi ko alam kung ano po yun eh. Ayaw naman daw niya pero sabi nung hindi daw sila pwede lumabas ng hindi nilalagay yun. Tapos meron silang pipirmahan. My answer to that is, sana yung freedom ng tao. Okay, it's all embedded first, it's all embedded, nandiyan yan sa konstitusyon natin. Freedom of choice, freedom of religion. Kaya kung may nakikinig sa atin na isang nurse, isang midwife, nobody could force you to do which is against your conscience. For example, it so happens few years ago, I was giving a talk doon sa Nabal, Biliran. Maraming mga midwife nakikinig sa akin, sabi niyo, ay doktor, ganun pala. Yes, you have the power to say no. So ang ginawa niya, away actor, starting sa kanyang center, hindi na siya nagbigay ng pills, hindi na siya nagbigay ng mga kundong, hindi na siya nag-insert ng IUD. After 1 month, tinatawag siya ng mayor. Sabi ng mayor, naku, if you will insist on doing your own, tatanggalin ka, itapon ka sa pinakalayo na health center sa bundok. Takot na takot ang midwife. She called me. Look, anong gawin ko? Tinakot ako ni mayor. Sabi ko, you write a letter to the ombudsman. 2 weeks after, the ombudsman wrote a letter to the mayor explaining to the mayor, wala siyang karapatan na takutin yung midwife because it is her. Nasa Bill of Rights yan sa ating konstitusyon, freedom of religion. So, freedom of religion, walang makasira niyan. Kahit sino man, mapresidente, etc. It's embedded yan sa ating batangang balaod o konstitusyon. Kaya, tinawag ng mayor ang midwife, nag-ask ng forgiveness, binalik yung midwife sa kanyang regular na trabaho. Now, going back, this is really very painful. No? Walang kahit sinong doktor o doktora can force anybody na dapat well, noon, ito nangyari pa rin. Hindi palabas yung babae nasa public hospital, hindi siya pwedeng lalabas sa hospital pag hindi siya malaygit. Okay? Pero ngayon, hindi na legisyon na ginawa nila, insertion ng implanon. Yung parang puti na toothpick, 2 inches lang, no, parang puti na toothpick na 2 inches, ganito. Ilalagay yan dito sa arm. And 3 years yan, 3 taon, ilalagay. Sabihan ka lang na, Mrs., instead inom ka ng pills, baka makalimutan mo pa, o maubusan ka ng supply mo, ito na lang ilagay natin sa forearm mo. 3 years, hindi ka mabuntis. Balik ka dito, ngayon ay February 25, balik ka February 24, 25, 26, 70, February 24, 2028. Tanggalin natin yan kasi wala nang silbi. But hindi sinabi ng mga babae from the healthcare workers. Ang daming side effect. More than 24 side effect ang implano na yan. Kaya I have to tell you frankly, sa clinic ko, of course, hindi naman ko upigay ni, ang dami kong pasyente nandiyan, mga babae, for 18, 20, 24, may mga anak, pero may implanon. Dok, bakit ba masakit palaging ulo ko? Bakit matamlay yung katawan ko? Bakit ayaw ko nang magipag-sex sa kahasban ko? These are all simple side effects of implanon. Kaya ang ginawa ko, para maalis yung mga simptomas mo, complain mo, ipatanggal natin yan sa isang obigayni na may Diyos. So, every week, there are at least 3 or 4 women who come to my clinic, i-refer ko sa obigayni na pro-life, tanggalin yan, lahat ng problema nila sa katawan
alis din once the implanon was removed. So again, I could suggest pwede niyan yung kaso ng kilala mo, pwede niya i-refer sa PAW, yung lalo na kay opisina ni Attorney Acosta. Dami na natulungan si Acosta sa PAW office, especially in that case which is very, very clear na labag sa kalooban ng pasyente. And it's also against our conscience, against our faith, our religion. Kaya pwedeng kasuhan yung doktora na mag-force ng paglagay ng implanon sa mga pasyente. Kaya dapat, bawang Pilipino, hindi lang dapat alamin natin ang Biblia, alamin din natin ang ating mga rights. Nasa Bill of Rights yan sa ating Philippine Constitution. Bro Jan, Ah, okay. nandun pa ko daw si Bro Wendell, bro. Okay, May tanong actually, dito, bro, kung okay lang, bro. yes. Andiyan si Brother Wendell ngayon? Apo, pa-host daw siya po siya. Sige. Tsaka may tanong dito, bro. Bro Denmar, hindi Mula ka po kay marinig. Shalom. Ha? Hello? Okay na, bro? Marinig siya, Brad Jando. Marinig siya, pero ikaw, siguro hindi Brother makarinig sa Wendell, kanya. Yes. may sadya sa iyo si Brother Denmar. Wait lang muna ha. Anuhin ko muna si Brother Denmar. Sugin ko muna. Wait. Kasi nasa linya si Brother Denmar dito sa Messenger. So, lipat ko siya. Okay. Bro Denmar, naririnig mo ako, Bro Denmar? Bro Denmar, naririnig mo ako? Dinig. Okay. Dinig. Brother Wendell, naririnig mo si Bro Denmar, Brother Wendell? Yes. Sige, Bro Magandang Denmar, gabi, anong Bro gusto mong sabihin Wendell. kay Brother Wendell? Bago tayo mag-move sa tanungan dito. Didiretsuhin na kita, bro. Yung aking sponsor nagtatanong kung kailan kami magbubuk ng flight. So, ano ba ang final date natin? Kasi ako, aminin ko sa'yo, medyo malawak at malaki kasi yung ating topic na napagkasunduan. Pwede ba na i-specific na lang natin? Kumbaga, okay lang ba sa yung baguhin din? Hindi. Yung ating kasunduan na tinatanggap natin yung proposal ni Pastor Bacalaris na walang moderator, walang paksa, tanungan agad. Yung lahat na talaga na yung offer ni Pastor Bacalaris, di po ba? Yun ang kasunduan natin. No holds bar? Yes. Oo, yun. Oo, yun ang ating kasunduan. Oo. So, hindi ka okay na baguhin? Okay lang naman. Okay lang naman. Iyon na kay dahil ang nangyari sa kanila ni Father Darwin, limited kahit may offer, limited dahil katikisim lang at sa 27 fundamentals. So ngayon, yung una talaga niya na proposal, na ang proposal niya ay walang paksa, basta tanungan agad. Okay. Kung hindi ka willing na baguhin, okay lang din naman sa akin. So, okay. Kailan yung final date natin? Kasi magbubuk na nga kami dahil nakakuha na nga ako ng sponsor eh. Okay. Tingnan ko muna yung schedule ko dahil may schedule ako Davao at Gaya. Nabalita ko. Mountain Province. Brajendo, re-schedule natin ang kasunduan dito. Ating priority muna si Dr. Buliser ngayon dahil
nakapasok na si doktor. Itong kay Dinmar, i-schedule natin ito iba. Bukas. O, pwede bukas. Budinmar, pwede ka bukas, Budinmar? Oo. Anong oras ba gusto ni Brother Wendell para maipasok ko din sa usapan yung sponsor kasi gusto niya malaman kung kailan magbubuk ng flight eh. Siya yung magbubuk ng flight kasi. Anong oras, Brother Wendell? O, sa ganitong oras. Alas 8. Mm. Sige. Sige, Brother Denmar. Bukas, Brother Denmar. 8 p.m. 8 p.m. Sige, 8 p.m. bukas. Sige. Sige, thank you, Brother Denmar. Thank you. Thank you. Brother Wendell, pwede ba ako magpaiwan kay Brother John doon ng kontak ko para kung sakali magkaroon tayo ng communication kasi hindi ka nasagot sa messenger eh. Wala akong nakitang message kasi sa iyo. Kasi hindi tayo friends eh. Oo. Anyway, sige, yun, mag-iwan na lang ako ng contact at pwede rin naman si Brother Jando para mag-text man ako sa'yo, papakilala naman ako. Sige. Ganun na lang, no? Sige, chat mo lang Kasi yung number kapag mo, bro. ganito, parang tuwing papasok lang ako sa Zoom parang mahirap yung ganung communication. So, mas maganda siguro kung direct. Tapos, pwede mo namang i-record eh. Ano ba, magkatawag ka tayo, pwede mo namang i-record. Oo. Sige, ano mo lang yung number mo, bro. Denmar, chat mo lang sa akin. Sige. Chat ko, ha? Okay, thank you, Brother Wendell. Magandang gabi sa'yo. Okay, At saka, Brother magandang Jando. Sige, thank you, bro. Okay, so yun. Bukas, mag-uusap silang dalawa ni Brother Wendell. And then, dito tayo ngayon kay Ana Marie Saziel. Ana Marie Saziel, good evening. Hello po, good evening po. Hello, ano tanong natin? Ano ko lang po kay Doc, tsaka paano po kaya yung kasi last year po, mayroon po akong medical condition. Then, sabi po ng doctor is wala pong heartbeat, so binigyan niya po ako ng gamot para mailabas po. Then, kasalanan po ba yon? Na sila po yung pinag-decide ko kasi may medical condition nga po ako. Then, paano po kaya yung may yung second question ko po is, parang okay lang po bang mag-try na magkaroon ng baby even though may maintenance po? Doc, Yes, good evening, Sir Ana. Anong medical condition mo? Puso? Akong Lungs? sa hyperthyroidism po. Then, meron na rin po akong, kumbaga yun po. Then, Hindi ko narinig yun. What was your condition? hello po, hyperthyroidism po. Hyperthyroidism. Yes Ano po. pa? Then yung sa heart po, meron po connected po ate siya sa hyperthyroidism. Kaya Yes. po yung is, You have meron pong palpitation. Ganon. yes po. So, the best thing that you can do is, pag you will be handled properly sa isang magaling na OB-GYN, everything will be taken care of. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Find a good OB-GYN who will take care of your problem. How old are you ngayon? 36 po. Pwede pa. Opo. Wala ka pang kahit isang bata? Meron na pong isa kasi yung sumunod is yun nga. Pwede pa. Kaya yung OB-GYN mo, of course, can refer you also magkausap silong yung endocrinologist mo, the one who take care of your problema ng goiter mo, plus sa kanya, I'm 100% sure yung problema mo will be taken care of. Basta siyang magaling na OB-GYN, side by side with your endocrinologist, tapos ang problema. Paano po yung pinag-decide ako nun na uminom po ng gamot kasi wala pong heartbeat kung baby po? Sinong walang heartbeat? Last year po kasi pinainom po ako ng gamot po kasi wala pong heartbeat yung baby. Kasalanan ko po yun na sumunod ako. Walang heartbeat ang? Wala pong heartbeat. Bali, parang 2 weeks po. Wala po silang nakita. At 6 weeks wala pong nakitang heartbeat. Yeah, no, wala. It's not your fault because it's, you know what?
Yung tanaw, I think everybody knows yung tinatawag nating miscarriage na kunan. Okay? Now, yung pagsabing nakunan, lalo na the first few weeks pa lang na pagbuntis, is talagang we can consider it as God's will. No? May factory defect, yung mga may problema sa chromosomes. Kaya, inaalaw ni Lord, 2 weeks pa lang yung bata, 1 month pa lang yung bata, na aborted. Yung tinatawag na miscarriage. Okay? May problema yung bata. That bata cannot live long, hindi pwede abot ng 3 months, etc. So talagang it's God's will. Basta, hindi sinasadya ng nanay. Kasi may mga kaso na yung nanay dahil iniwanan ng boyfriend, etc., ay nagpa-slide-slide, uminom ng gamot. Ang resulta, namamatay yung bata kahit yung bata is already 2 months. But pag clear yung konsensya mo, you do not do anything for the child, it's God's will. Because pag tuloy-tuloy na umabot ng 9 months yung bata, na-deliver yung bata, at saka talagang problematic ng bata, cannot survive ilang araw, kaya magpasalamat ka ng Diyos na, Lord, you spare me, no? Sa malaking problema, yung pag sinilang pa yung bata na may abnormalities. Kaya, ang ginawa natin, pag lumabas yung bata, nakunan, you have to baptize the child, give the child a name, and offer it to the Lord. Of course, alam natin, yung bata na yan, wala namang kasalanan, but better, you have to be baptized. Tayo naman ay binigyan ng authority ng simbahan na tayo mismo ay can baptize young children, newly born child, dying child, no? Ano natin yung formula, bigyan natin yung pangalan kung babae, then I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay? So then, yan lang ang gawin natin. But again, let's go back para sa case mo, maghanap ka ng magaling na OB-GYN side by side sa inyong sariling endocrinologist. Okay. So, Ana Marie Sazel, meron ka pang next na tanong? Okay na po ako doon. Thank you so much po. At least po naliwanagan po ako na kaya pa naman po. And yung isa po is hindi ko naman kasalanan. Sure. Yes po. Thank you so much po, Doc. Thank you po, brother. Bro Jando? Yes, Brother Angel. Maganda yung ano kanina kay Bro Junri, yung may nagtanong tungkol dun sa kay David. Maganda basahin natin yon kung ano ba nangyari, bakit patay yung bata, yung ano ni David. So 2 Samuel nga, bro, MBB o kaya ASND. 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14, bro. Nung nagkasala kasi dyan tapos kinausap niya si Nathan, yung pare. 13 to 14. Ito sabi dito. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil sa nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ay mamamatay. Yun. So, yun yung tanong ng kanina, nandyan yun sa 2 Samuel yun. So, ano daw yun? Yan ang gusto ng ano. Pag basahin mo sa 18 yan, mag-jump ka sa 18, ano mo bro, sa 18. 18? Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Yan, hanggang doon lang, no? So, yun nga, namatay ang bata, hindi dahil, walang intention ng kahit sino diyan, kundi yun nga, yung tinatawag ng ano, dun sa mga, di ba sa atin, may, pagka, even the confession, even mag-confess ka, no? Meron talaga tayong dapat pagbayaran pa. So, ganun na nangyari kay, dun sa kasalanan niya yun dahil dun sa kasalanan niya, napatawad siya pero may kaibat kumbaga kabayaran. May kabayaran pa rin. So wala siyang doon, yung nagtanong kanina, walang intention doon kundi ang Diyos ang may gusto doon. Binigay lang natin ng talata para sa kaalaman ng lahat. Si Bro Adjan kanina, bro, may sinasabi yata.
Dito muna may tanong kay Doktor. Doc, may nagpatanong naman dito si Sister Amira. Magtatanong lang daw siya dahil ano daw yung cause ng dysmenorrhea? Dahil nung kadalagahan doon niya, hindi pa siya nagkaroon nito. So siguro ngayon nagka-dysmenorrhea na siya, Doc. So ano daw yung cause ng dysmenorrhea, Doc? Okay, yung dysmenorrhea, okay, number one, hindi lahat magka-dysmenorrhea. Number one, dahilan ng dysmenorrhea ay galing sa nanay mo, lola mo. Okay? So usually it's handed down through generation. Kaya ano bang sintomas ng dysmenorrhea? Of course, napakasakit ng yung puson ng babae. Worse, it will go down sa kanilang mga paa. Dahil sa worse, magsusuka yung pasyente and hindi na makatayo dahil sa sobrang sakit. Kaya may tinatawag nating primary dysmenorrhea at pangalawa yung secondary dysmenorrhea. Yung primary dysmenorrhea, mangyari yan mga 1 to 3 days before darating yung period ng babae. Yung secondary naman, mangyari yan kung yung babae ay may tinatawag nating endometriosis. Medyo matindi yan. Okay? Bakit nagkaroon ng endometriosis yung babae? Dahil sa napakataas ng kanyang hormone na tinatawag nating prostaglandin. Yung prostaglandin ay yan ang hormone na it will cause contraction. Ano ba yan sa Tagalog? Contraction. Mag-contract yung kanyang uterus. Kaya pag mag-contract yung uterus, para ka bang nanganganak, di ba? Mag-contract yung uterus pag manganak ka na para mapalabas yung bata. Kaya napakatindi ang sakit ng nanay pag mag-anak na. Ganun din kahit hindi ka buntis, mag-contract yung mas grabe ang sakit pag mag-contract yung uterus na walang loob sa inside ng uterus. Okay? Kaya ang resulta dito, pag mag-grabing contraction ang uterus, kaya makunan, mabawasan ng supply ng dugo at saka oxygen sa muscle, ang resulta, yan, napakasakit. Anyway, this is very treatable. Usually, kami mga doktor, kahit hindi ka co-OB-GYN, pwede namin mag-prescribe ng mga pain reliever at usually, pagbalik ng balik yung problema ng pasyente, ay mag-prescribe kami ng contraceptive pills. Okay? Itong contraceptive pills na i-prescribe ng mga OB-GYN sa pasyente, this is not against sa batas ng Panginoon, sa batas ng but this is only ginagamit namin yung pills, i-prescribe yung pills sa babae na may problema ng ganito para maibalik sa normal ang kanyang normal na pag-menstruation at babawasan ng problema ng dysmenorrhea. Anyway, the good thing is, pag mag-menopause na yung babae, 49, 50, 51, tapos na ang dysmenorrhea. Okay? Yung dysmenorrhea, mangyari lang yan sa mga babaeng na nag-menstruate pa. 12, 24, 34, 44, pero pag nasa 49, 50, wala na. Okay? So, again, number one, ito ay hereditary ang problema. Doc, may tanong ako sa iyo, Doc. Siguro na basa mo na itong aklat sa DepEd, ito, sa Baitang 10. Bertud Education para ito. So, values education na aklat. Ako, major ako ng values education. Pero ngayon ko lang ito nakita sa Baitang 10, Bertud Education sa pagkatao. Ito ang mabasa natin. Ang fetus ay hindi pa maituring na isang ganap na tao dahil wala pa itong kakayahang mabuhay sa labas bahay bata ng kaniyang ina. Anong reaction mo kaugnay sa values education na aklat na ito? Yeah, the truth is, all these books na tinuturo sa ating kabataan ay all crafted. Yung gumawa nito, walang kahit isang Pilipino na educator. All these books are all galing sa labas. Now, what is happening, like in America,
Bakit legal ang abortion 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, or even beyond that? Because batas nila, yung bata na hindi pa sinilang, all the fetus inside the womb of the mother, kahit 9 months na siya, as long as hindi pa siya inaanak, hindi pa nakalabas, wala siyang karapatan. Wala siyang rights. So, dahil wala siyang rights, nasa nanay ang desisyon whether to have the child aborted or to have the child delivered on the day na lalabas na yung bata. Now, going back to that teaching ng ating kabataan ngayon, which is pattern from the Western world, it's very, very dangerous because it's true contrary to the laws of God, lalo na yung teaching ng Simbahang Katoliko that life officially begins at fertilization, that's scientific words, or conception, yun ang parlance ng simbahan. And it's very secret. Bakit sabihin natin life begins at conception? Simply because pag mag-mix na yung egg cell at sperm cell, mag-unite na yung mga chromosomes nila, 42 chromosomes, 21 galing sa nanay, 21 galing sa tatay, plus 2 sets of sex chromosome equals 46 chromosome na mangyari during fertilization. That's the official formula of another human being. And from that time on, hanggang mamatay tayo, nothing is added, nothing is subtracted from those 46 chromosome. Kaya life begins at conception at alam natin bakit may buhay. May kinabuhi. Because yung child na ilang seconds pa lang, ilang minute pa lang, ilang oras pa lang, na bago lang nagtagpo galing sa fallopian tube, it starts moving, no? Gagalaw yan. It will, ano ba yan sa Tagalog ng kamang? No? Gagalaw yan from the Gumapang. fallopian tube, gumagapang. From the fallopian tube, slowly, in 5 days time, hanggang papasok siya sa kanyang uterus, bahay bata, where the child is safe, starts to grow bigger and bigger for the next 38 to 40 weeks or 9 months. Kaya lahat ng doktor, maubigay ni may hindi, we believe. Kaya pag may doktor nakabasa niyan, we can directly question sino bang author niyan. Napaka-dangerous ang statement disclaiming that there is no life. Kaya ang tawag niyan ay fetus. In fact, yung fertilized ovum may buhay na. How much more fetus? Sabihin mong fetus is already beyond 2 months. Kaya fetus is growing and moving inside the womb, may buhay. Kaya with that wordings, it has connotations dahil wala pa itong buhay. Pag nabuntis ka sa boyfriend mo, you can just abort it, whether it's 2 months, it's 3 months, or 4 months, or 5 months, dahil wala pang buhay. May mga midwife, they will tell the patients, oy, wala pang buhay yan. Kailan mag-start ang buhay ng tao? Ma'am, mga 5 months or 4 months. Bakit? Pag 5 months na yan, mag-kick na. No? Sa Tagalog, magmusipa na, mulihok na. Dahil hindi pa yan gumagalaw, wala pa yan buhay. Mamaya na, mga 5 months, pwede na yan. That's one of the teachings na mga, I don't know, we call it innocently ignorant na mga midwife or other teachers in medicine. As a pro-life, Doc, at sa Human Life International, ano po bang napansin mong mga propaganda sa DepEd na mga aklat ngayon na nakapasok na nag-promote sa tinatawag na eugenic movements? The ultimate goal is really all-out population control. All out. Again, I'm inviting everybody, you study the programs of United Nations. You can visit their own website. United Nations, ang dami mga branches yan. May WHO, may UNESCO, etc. But talagang nakafocus itong population control agenda, UNESCO, WHO. Nagtandim itong dalawa na pinapasok nila mga bansa. We have nothing to do with the first world country. Yung Western countries tapos na ang laban diyan.
hopeless na ang mga bansang ito. The last battle is now geared towards third world country. At bakit ising-ising nakapasok itong programa nila? Simply because this is tied to our Hindi utang. na umakar yata yung inano. Hindi ka makautang pag you will not impose this program nila designed to the minds of the hearts of our young people, yung mga kabataan natin, that will change their Tawakan mo, wala bang number yun? imagination, that will change their faith, lahat babaguhin, including their insights sa kanilang buhay, especially respect for life. So talagang anti-life agenda ang pinupush ng WHO through its cohorts, the United Nations, yung UNESCO, na talagang we the one responsible creating this module na tinuturo sa ating mga kabataan all over the country. Okay. Ito lang, last na katanungan, Doc. Anong resulta sa isinagawang Pro-Life Forum na live na sa Katedral ba yon ng Maynila, Doc? Yes, last Sunday, nagsimula yung walk natin, 4:30. Of course, we cannot expect that much. But binibilang nila, it's something like 5 to 8,000 ang dumalo. We walk 1.5 kilometer from Lunita towards Manila Metropolitan Cathedral, and we arrive at Cathedral exactly 5 o'clock, 5:15. Nagsimula yung mga programa before the Mass at 6:35 sa kanyang His Eminence Cardinal Albincula. Now, of course, what's the purpose of the so-called Walk for Life? We have to remind everybody, not just number one message, we have to remind everybody, regardless of religion, that life is sacred, sagrado po ng buhay, and because God is the author of life. Because God is the author of life, ayaw natin ng lahat ng klaseng pamaraan na papatay ng bata through abortion, lahat ng klaseng abortion. Ayaw natin ng lahat ng paraan na papatayin yung buhay ng tao just because ayaw na niya mabuhay through euthanasia. So lahat ng pamaraan, including yung death penalty, ayaw natin yan. You cannot be called up talagang pro-God or pro-life na tao if you are supporting death penalty. So, the message is clear. I-remind natin sa buong mundo through the Philippines, tayo na lang Pilipinas, ang pinaka may pag-asa pa na karamihan sa atin still says no to abortion, says no to death penalty. Kaya ang kailangan lang, tudo-tudo, balik ng balik yung message natin for everybody, life is sacred. Buhay ipagtanggol because life is from God. Okay. Kunin ko lang din ang reaksyon, Doc. Paano kaya ito, no? May mga kasalukuyang nakaupo ngayon na meron din silang party list. Tulad sa dito, may party list din sila. Ino-offer nila kahit sa mga Katoliko para lang makapabor sa kanilang party list. Ino-offer nila, ito, bigyan ka ng card. Itong card na ito ay basta meron ka at pabor ka sa naturang party list, may hawak ka na card na ito ang pag ma-hospital ka sa government hospital, wala ka ng bayad. Basta pabor ka lang sa amin. Yeah, I heard about it not only in one particular province or city, but so many areas in the Philippines. There is one in Luzon, there's one Visayas, there's one in Mindanao. Para sa atin, it's form of maneuvering, it's form of politicking, it's form of control sa tao. Wala ka nang maisipan, kundi you just rely on this particular politician because in return you will be given all these benefits. We have to bear in mind, meron tayong freedom. Okay? Meron tayong kagawasan, freedom to select. Because the moment you accept their offer, you are under their control. In fact, they have all the list kung anong partido ka, kanino ka, if you're on the list, hindi ka nasa listahan namin, kalaban ka. You will not be given all these privileges, which is unfair. No? Unfair yan in a very democratic country. Kaya mga kapatid, there are 154 party lists nationwide running for the 2025 election.
76 days away na lang galing ngayon, starting today. Tingnan natin kung ano, because you look, I have to remind everybody, may maraming party list ngayon na ginagamit ng politiko para ma-expand yung para bang kugita, i-expand yung mga tentacles nila in the influence of politics. Hindi lang gobernador, hindi lang congressman, ito pang party list, sa kanila pa yung mayor. So, they're making their own kingdoms, little kingdoms in their own areas of concern, influencing people through their so-called mga cards that will give you privileges, when in fact, all these privileges ay nasa DSWD, nasa PhilHealth, embedded yan sa ating local government units. However, as a toy, as a ploy, hinawakan ng certain political people, mga politician, I mean, to entice people boboto sa kanila, at sigurado ko for life na yan. Pag mamatay na yung tatay, nandito na yung anak. Pag wala na yung anak, nandito na yung apo. So, ginagamit nila yan para sa kanilang political aggrandizement and political agenda na they can get hold of people enticing through their cards. It is a indirect way na binibili yung boto mo in favor of particular privileges na dapat naman kahit sino ka, kahit anong political field mo, anong political affiliation mo, everybody should be given that privileges. Okay, Bro Jando, balik sa inyo. Okay. So, mayroon sanang tanong dito. Wait lang. Pero next time na lang daw siya magtanong. Bro JD Dio, basahin ko na lang yung ano niya. Yan na nga. Sabi dito niya kasi is, patanong naman kay Doc, kailangan po ba talaga mag-take ng pills ang babaeng may PCOS? Ano Yeah. po ang purpose nun? Salamat po. Yung PCOS is not yung gamitin natin sa eleksyon na iba yung PCOS machine. PCOS means, PCOS pa to, Doc. yeah, yan ay abbreviation ng polycystic ovarian syndrome. Kaya tinatawag na PCOS. One way to help women with PCOS, karamihan napakataba very obese yung pasyente usually, kaya mahirapan na pag mag-asawa yan, mahirapan na magkaanak dahil sa PCOS. Kaya ang isa sa mga ordinary treatment na gawin ng mga OB-GYN is to prescribe contraceptive pills para maagapan, makontrol yung massive na hormonal problem ng babae at saka yung grabing level ng prostaglandin, kaya napakasakit pag mag-menstruate na yung babae na may sakit na PCOS. So that's understandable sa mga OB-GYN na ibigay nila sa mga pasyente. Okay. Doc, may tanong ako, Doc. Pinag-aralan ko kasi, tinignan ko yung yung mga images ng carpal tunnel. Based sa mga nasa pictures, ang masakit na sa carpal tunnel is eto, nandito Yeah. ang sakit. Yeah. Dito daw. Kaya ang sabi ng doktor na nalapitan ko is, ang mga may carpal tunnel hindi daw makapagpiga ng mabuti kasi nandito yung sakit. Tama ba yun, Doc? Yes. Because the moment you contract your fingers, mag-contract din yung mga nerves because the problem is the nerve. Okay? The nerve compression, kaya mag-compress yung nerve mo, kaya napakasakit. Yung talagang na-involve yan, yung napakalaki na nerve na tinatawag namin na median nerve na nasa carpal tunnel sa ating wrist. Kaya majority of course, nobody knows because hindi lang na computer sabi yung tao, nasa harap ng computer 10 hours a day, kaya palagi naka-flex yung contract yung muscles niya. That's one of the reasons why
But majority ng may problema ng carpal tunnel syndrome is talagang hindi alam ang doktor. But pag tinanong ng doktor, ano bang trabaho mo? Ano bang ginagawa mo most of the time na you're using your hands? Kaya it can trigger na sobrang gamit ng hand mo na nakakontract, no? Kaya it can lead to the carpal tunnel syndrome. In fact, it's very common lang ngayon na nandito na yung mga gadgets natin, yung mga mouse natin na ginagamit natin. So with that, it triggers a lot. Lalo na, it's really advisable na every 2 hours na gumagamit ka ng computer mo, lalo na using your mouse, you have to relax, no? Yung kamay mo, igaway-gaway mo, you stretch out your hands and fingers like that, no? And the good is even pagkuha ka ng panyo, ilagay mo sa init na tubig and i-compress mo yan 5 minutes to 3 times a day. It will really help a lot para ma-relax yung muscles mo at the same time yung nerves mo na naka-flex most of the time. Okay, ang sa akin naman, Dok, hindi ganun eh. Ang sa akin, nandito lang sa ano, eto, ang tinignan ko yung carpal tunnel kasi ang masakit dito. Dito yung masakit. Tapos, dito siya naiipit and then dito yung masakit kaya hindi siya makapiga. Ito naman, nakakapiga naman to. Ang sa akin lang, Dok, ito lang. Dito siya nakaipit. Ano tawag niyan, Dok? Ito lang ang masakit eh. Hindi naman apektado itong iba eh. Ito lang naman. Okay, so explain na yung pinakamalaking nerve ay nasa tinatawag na median, nasa gitna, median nerve. That for sure, yung median nerve mo is not totally affected, but yung mga gilid-gilid na mga maliit na mga nerve is the one affected. Ito lang naman, Dok. Hindi Yun naman nga. apektado yung apat. Ito lang naman. Oh. So only the tinatawag ding lateral. Lateral means nasa gilid lang na nerve ang affected, not the center. Kaya medyo relax yung ibang ibang mga tawag ito mga fingers mo. So, the best doctor to do that is the tinatawag natin mga orthopedic surgeon. I-x-rayhan nila yan, i-CT scan nila yan, makita kung which part, kung saang parte ng rest ang talagang involved. So, I don't know if you can see it here, na makikita natin yung lahat ng lahat ng mga nerves natin. Ang daming, at least there are 5 nerves there na nagsusupply ng ating 5 darili. So pag yung nerve mo lang sa kilid ang affected, and of course, it means to say, yung areas nandiyan ay the one affected. Okay? Yung nasa ano lang, nasa gilid. Okay? So, Kasi ito yung mga imahe ng carpal tunnel, oh. yan. Sa gitna talaga ang ano niya, ang sakit niya. Oh, sa gitna. Pero yung sa aking gilid lang eh. So, carpal tunnel, pa rin ba tawag sa ganito? At ito lang naman, hilalaki lang naman ang apektado. Yeah. But again, the one involved is yung gilid lang, yung lateral nerve of the wrist. So, paano to Dok, na pwede ba siyang i-massage? Kasi Yeah. kapag hinihilot ko siya, medyo nawawala yung sakit niya. Pero tuwing madaling araw, mabalik pa rin sakit niya tuwing madaling araw. So, hindi pa siya makakause ng nerve damage? No, but however, pag matagalan yan, it can lead to isang problema na tinatawag ng arthritis. So, paano paraan, Dok, para mawala to? Hindi ba siya ilagyan ko ng mainit na tubig? Maligam-gam? Compress mo yan sa warm water 2 to 3 times a day for 5 minutes each. Okay. Yun lang. Alas 10 na. Yeah. Bilis ng oras. Akin lang yung panapos. Panapos sa tanong. Okay, so dahil gabi na, so pasalamat na po tayo. Ating unahin sa pasalamat si Brother Romel Palma from Iloilo. Andiyan pa si Brother Romer, di ko napansin. Brother Romel Palma, good evening. Ikaw muna pasalamat, Brother Romel. Wala.
Brother Romer na lang. Brother Romer, mag-greet ka naman kahit ano, saglit. Brother Romer! From Bukidnon. Ingon siya sembra na JD sa Akunghan. Wala si Brother Romer, no? Okay, ating ibigay kay Brother Aljan. Brother Aljan, ikaw muna magpasalamat, Brother Aljan. Ayun, salamat sa Diyos mga kapatid dahil natapos din yung programa natin na matiwasay po, ano? At wala pong bahid na naman ng pag-burn out o kung ano-ano man. Yun ang po kapatid, sa Diyos pong pagpupulit kailanman at lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lang. To God be the glory. Back to you, Brother Janto. Okay. Ready na to sleep si Aljan, no? Nagkanda na bro, kasi bukas na ako alis. Ha? Bukas na kasi nagbago yung flight ko. Bukas na pala? Kala ko, ligo tayo swimming pool bukas. Gabi. Gabi pa. Pwede pa tayo maligo sa umaga. Okay. So atin naman ibigay naman ngayon kay Brother, Junre sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother Junre. Yes, Brother John Doe, siyempre unang-una sa Diyos, no? Pwede pasasalamat sa Kanya at siyempre kay Doc Rene na sa pangalawang pagkakataon nabigyan tayo ng kanyang oras at malawak din ng atin pong pananaw about sa estado natin sa buhay, no, pagdating po sa kalusugan. Yan, ang daming natutunan natin kay Doc, no, about sa mga katanungan galing sa ating mga kapuntos. So maraming din salamat sa nagtanong at sa oras ng lahat, sa oras ninyong lahat. God bless all. Back to you, Bro Jando. Okay, at ibalik kay Brother Romer. Brother Romer, nandiyan ka na? Okay, Bro Jando. Nandito ako sa Kanhayupan, bro. Wala kasi walang masyadong internet. So, unang-una sa Diyos, sa mahal na ina, God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, tingnan mo ibigay ni kay Brother Wendell Talibong sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Pahabol lang ni Dr. Braljando, may nakita kasi ako na sinishare ng isang pare. Iwan ko kung nakita ba ito ni Doktor. May isang capsule, di ko alam kung ano ito, uri na capsule ito. Nasa nang binuksan, pinakita dito sa video, nang binuksan, may mga maliliit na pako ang laman. May na-encounter ka bang ganito, Doc, na gamot na capsule pagkatapos may mga kunting laman na parang tamtax, parang pako? Well, I have not heard about it, Brad Wendell, pero again, may advice ko lang sa ating mga kapatid na mahilig umiinom ng mga herbal products in capsule form just because sabi nila it's approved by FDA, ito ay walang overdose because this is a supplement. Please be very extra careful, no? Dahil ang daming scam ngayon. Hindi lang scam sa mag-order ka diyan sa internet na bibili ka ng ganito pagkatapos pagdating ah, hindi yung binibili mo, but including yung mga products na yan. Kaya the best thing you can to do pag mag-order ka ng mga herbal product, pupunta ka muna ng government office ng FDA. Pag nandyan mo na yung FDA, na-open mo yung website nila, i-type mo yung gamot kung it is approved or not. Kasi ang daming sobrang kalahati ng mga gamot ngayon na naglabasan na may tatak approved ng FDA ay talagang walang approval ng FDA, and it's very dangerous to our health because wala itong kaukulang approval, especially sa mga studies that might contain anything which is very dangerous to our health. Lalo na yung sinabi mo na napakaliit na mga metal forms nasa loob ng isang kapsula. Okay, maraming salamat, Doc, at maraming salamat sa time mo. Alam kong busy-busy ka sa lahat natin mga kapatid, at huwag kalimutan yung Buhay Party List. Okay, meron palang
pahabol pala dito ang tanong. Ano daw ang main cause, Doc, ng dysmenorrhea? Sagot tayo kaganina, bro. Ano sagot na pala to kanina? Mm. Okay, kala ko hindi ko pala. House. Kala ko hindi ko sagot. Sige, ate, ibigay kay ano naman, kay Doc sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Doc. Yes, mga kapatid, thank you for allowing me to be with you tonight. It's my honor to be of service to you. And again, we have to love God. If you love your God, our God, we have to love His church. And if you love His church or here on earth, dapat we have to obey His laws on earth. And remember what is happening in our country at what is happening in other countries, tinatapakan yung mga batas ng Panginoong Diyos, especially in respect for life, respect and defend the family. Kaya mga kapatid, we have to do our job, we have to do our share. It's our responsibility as baptized Catholics sa darating na eleksyon, make sure yung iboboto mo pagka-senador, iboboto nyo pagka-congressman, iboboto nyo pagka-party list ay talagang unang-una may Diyos. He lives being a practicing Christian, Catholic, and he's there who will protect the interests of the church once nandun na sila sa kanilang inupuan, whether senador sila, congressman sila, or party list sila. Doc, anong number, party list number kayo para alam ng mga tao? Yeah, dito yung numero natin, which is number 63. Number 63 lang sa baluta. Diretso kayo sa numbers 63, yan ang buhay party list. Okay, atin na ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No, muli, maraming salamat. Una-una po sa Diyos, sa kanya lahat ng kalwalhatian, kapurihan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. So, napakabuti ng Diyos. Ayan, no, binigyan po tayo ng isang bisita ngayon na very talented po na doktor at the same time, hindi na siya doktor. So, doktor din siya pagdating sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, no. Yun ang hinahanap ng mga tao, Dok, no, yung doktor na makadiyos, no, godly doctor, kasi marami ngayong mga doktor na nagsilipa na okay lang kahit ano, no? Okay lang kahit ano, no, without thinking, no, yung mga batas ng Diyos. So sana po it's not easy. Hindi po hindi po madali yan dahil talagang laban ng it's battle between good and evil ito. Dahil alam naman natin kahit mga Katoliko nandiyan sa politika, Katolikong masasabi pero lahat ng mga anti-Catholic church teachings yung mga batas nila. So yung labanan maigpit dito. Marami na nag-try dyan na mga talagang gustong ipasok yung salita ng Diyos sa turo na simbahan. Pero talagang hindi pero wag po tayong tumigil sa pagdarasal kay Doc Rene, no? Number 63 party list dahil at the end, no, at least hindi man tayo maging successful, at least natuwa si Lord sa atin na pinagtanggol natin yung mga taong talagang may paninindigan pagdating sa salita ng Diyos. No, so Hosea 4:6, no, malinaw 'yung kasi people were destroyed because of lack of knowledge. So napakaganda ng intensyon ni Doc na ibigay sa tao 'yung turo ng simbahan. Hindi siya ganun kadali. Ako iniisip ko 'yun, ang dami na nag-try niyan pero daming ko kontra, daming ayaw sa sabi nga, kahit nga yung presidente dati, kahit minumura yung simbahan, yung mga Katoliko, tuwan-tuwa pa no? Minumura yung bishop, Katoliko yung dati presidente, pero ang dami yung Katolikong mga, mga supporter. So imagine niyo po yun. Yung labanan talaga, no, Doc Rene? So, ganun yung labanan dito Hindi siya ganun kadali, pero walang imposible sa Diyos. Let's keep praying for those people na talagang very godly person. So paalala po ng ating ebanghelyo, napakaganda, no? Kung gusto mo maging lingkod, no, ikaw ay magpakababa. Habang na maglilingkod ka, magpapakababa, no, as in humility, no, is the virtue. Napakahalaga ng pagiging makababa natin, no, magpakumbaba sa lahat ng bagay po. Sa tao, una-una sa Diyos at sa tao. Paalala po sa ating yan ng ating ebanghelyo.
Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. And dito na po tayo ngayon sa ating huling mensahe kay Father Darwin Gitgano. Father Darwin, pasok. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin niyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Bro Jando, sana ano natin kay Doc Rene, no? Doc Rene, sana po kapag may oras ka pa, no? Kasi dito marami po tayong yung mga audience natin malawak-lawak kasi yung kay Bro Wendell, no? Malaki na rin yung mga subscribe din yan, almost 300,000 din even the punto por punto. Tapos sa Facebook 500K na halos, no? Sa replay po pa po nito, napakarami kay at iba pang mga YouTube channel, pati sa Kabag sa Simbahan, Brother Jando. Marami po sana, para marami pa po tayo mapahayagan, no, na mabuting balita ng kaligtasan. Sana you're always welcome, Doc. Hanggang bago mag-election, if you have enough, like yung free time po ninyo, you're mostly welcome po dito sa punto por punto para mas marami pa tayong maipahayag, no? Lalo na later on, libo-libo. Sa replay po, napakarami pa po nito. Bukas yan, ang dami pa manonood sa atin. Yeah. Sana po makabalik po kayo, Doc Rene. Sure, Brother Angel. Sabi ko kay Brad Wendell na as long as hindi ako sumasakay ng barko, kasi pag barko, wala nang signal yan eh. As long as nandito ako sa Cebu, Manila, anywhere, basta dala-dala ko yung laptop ko, I can be available anytime except pag nasa barko ako. Amen. So, text lang po kayo kay Bro Wendell. You're mostly welcome po. Amen. So, back to you, Bro Jando. Yes, papadalahan ko siya ng link para kung available lang niya makapasok. Napansin niyo ba, pag nasa linya si Doc kasama natin, ang daming mga katanungan sa ating mga kapatid. Bukas yan, marami pa yan sa mga replay, Doc. Napakarami yan. Yeah, amen. Maganda to kasi pati punto medical napabibigyan. Siya na lang kulang. Punto legal. Okay. Attorney. Need tayo ng attorney. At saka canon lawyer. Mayroon akong kakilalang pare from Cagayan de Oro, canon lawyer. Brojando. Try ko i-contact yun. Ikaw na bahala doon kasi attorneyhon magag-style. Meron akong contact na na pare from Cagayan de Oro. Hindi ko lang alam kung kaya ba niya mabigay ng available sa oras sa atin. Canon lawyer po yon. Kasi lastly, itinawagan ko siya, nagre-ring, hindi naman sumasagot, siguro nasa misa. So, i-try ko lang communicate si Father Ruel yata yon. From Cagayan de Oro, tingnan ko lang muna ha. Kung kilala nyo ba ito. Canon lawyer, si Father Ruel Buntol.
Kilala niyo ba si Father Roel Buntol? Si Father bro? At may taga Cagayan de Oro ba itong kilala si Father Roel Buntol? Father Roel Buntol, bro? Kilala mo? Hindi. Yun. Father Roel Buntol, anong lawyer? Ang nagsabi niya si Father Julian sa akin na canon lawyer yun. So, try ko siya i-communicate. Actually, nandun ako nung aray ko, natanamaan na naman yung sakit. Sa kanya ko talaga hiningi yung number niya para makontak natin for the purpose sa programang Punto por Punto. Nagbigay naman siya ng number niya, kaya may number ako niya. Siya ang personal na nagbigay ng number sa akin. So, hindi ko to hiningi sa ibang tao, ha? Siya mismo ang personal na nagbigay ng number niya sa akin. So, Presidente, si Father Roel, kilala ko yan. Yan ang chancellor ngayon sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Kilala mo rin siya. Yeah. Tulungan mo ko, Dok, na mag-communicate siya. Kasi, pag tinawagan ko kasi, ring lang ng ring, di naman sumasagot si Father Roel eh. Baka nakalimutan. Bro Jando, ipaabot din natin sa Archdiocese of Cagayan condolence para sa pagpanaw ni Monsignor Jacinto Cabilian. Okay, sabi dito, tas ka na si Doc June, i-follow na siya, nice kaayo ng PT advice niya, dili pud siya hustle, dagan ka matun-an, message ra na simple. Si Doc June, tingnan ko muna, basta wala akong communication, di ko masiguro yan eh. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po and closing prayer na po tayo.